Alam mo ba kung bakit mas na-attract ang mga babae sa mga lalaking tila walang pake? Hindi dahil gusto nila ng masungit o walang pakialam sa emosyon nila. Ang totoo, may psychology sa likod nito. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 dahilan kung bakit mas gusto ng babae ang lalaking hindi clingy, hindi needy, at mukhang chill lang sa lahat ng bagay. Hindi ito tungkol sa pagiging bastos o walang respeto. Ito ay tungkol sa stoic mindset, yung lalaki na may sariling mundo, hindi natitinag ng drama at alam kung sino siya. Ready ka na bang matutunan kung paano nagkakaroon ng natural na appeal ang mga lalaking walang pake? Let's dive in. Trait 1. Hindi siya naghahabol ng atensyon. Ang mga lalaking hindi naghahabol ng atensyon ay parang magnet sa mga babae. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki ginagawa ang lahat para mapansin, mula sa sobrang pag-chat, overly sweet gestures, hanggang sa laging available kahit hindi naman kailangan. Pero ang lalaki na walang pake, chill lang. Hindi niya kailangan ng validation mula sa iba, lalong-lalo na mula sa babae. Ang mindset na ito ay nagpapakita ng emotional independence. Ibig sabihin buo na siya bilang tao at hindi niya kailangan ng approval para maramdaman na mahalaga siya. At yan ang unang bagay na nagiging attractive. Kasi sa mata ng babae, ang lalaking hindi desperate sa pansin ay may sariling mundo. Iba ang dating ng taong hindi palaging sumasabay sa uso, hindi nagpapansin para lang mapansin. At dahil hindi siya clingy, hindi rin siya emotionally draining. May sariling buhay, may sariling passion, may sariling direction. Kaya kung nasa paligid ka ng babae at hindi ka todo effort para makuha ang atensyon niya pero natural kang kalmado, grounded at focused sa sarili mong ginagawa, mas mapapaisip siya, bakit hindi niya ako pinapansin gaya ng iba? Anong meron sa kanya? At doon nagsisimula ang intrigue. Tandaan, ang mystery ay isang napakalakas na elemento ng attraction. Kapag hindi ka predictable at hindi ka available lagi, mas magiging interesado siya sa'yo. Trait 2. Kalma kahit anong sitwasyon. Ang mga babae, bilang likas na mas emosyonal kumpara sa lalaki, ay naghahanap ng stability. Kaya kapag ang lalaki ay kalmado, sa kahit anong sitwasyon hindi nagagalit agad, hindi umiinit ang ulo, at hindi nagpapanik, nagiging comforting presence siya. Ang lalaking walang pake ay hindi ibig sabihin na manhid. Ang ibig sabihin, hindi siya basta-basta natitinag. Halimbawa, sa gitna ng away o drama, hindi siya sumisigaw, hindi siya nagpapakita ng overreaction. Sa halip, nakikinig siya, nag-a-assess, at tahimik na nag-iisip bago magsalita. Ibang klaseng power yon. Ito ang essence ng pagiging stoic. Hindi mo kontrolado ang mundo, pero kontrolado mo ang sarili mong reaksyon. Ang lalaking ganito ay nagiging anchor ng babae sa emosyonal na bagyo. Alam mong kahit anong mangyari, hindi siya basta-basta matitinag. Mas lalo siyang nagiging attractive kasi nagbibigay siya ng sense of security, hindi lang physical, kundi emotional security. Hindi mo siya kailangang alagaan emotionally kasi kaya niyang alagaan ang sarili niya. At kapag ganon, mas kaya ka rin niyang suportahan. Kaya kung gusto mong ma-develop ang appeal na ito, pag-aralan mong i-handle ang sarili mong emosyon. Kasi once na kaya mong maging kalmado kahit toxic ang paligid, panalo ka na agad sa mata ng babae. Trait 3. May sariling mundo at layunin. Isa sa pinaka-attractive na katangian ng lalaking walang pake ay ang pagkakaroon ng sariling mundo, meaning hindi umiikot ang buhay niya sa babae. Meron siyang goals, meron siyang mission, meron siyang mga ginagawa na mahalaga sa kanya kahit wala ang kahit sino. Kapag ang lalaki ay abala sa pag-grow ng sarili niya, career, fitness, o skills, o kahit simpleng hobbies, nagkakaroon siya ng natural confidence. Hindi ito pilit, hindi rin ito para magpa-impress. Ang mga babae ay na-attract sa ganitong energy kasi nararamdaman nilang may depth ang lalaki. Hindi siya walang laman. Isipin mo to. Kung ang lalaki ay laging available, laging nagme-message, at parang walang ginagawa kundi ang maghintay sa reply mo, anong dating nun? Bored siya sa life niya. At kapag boring siya sa sarili niya, paano siya magiging interesting sa iba? Pero kapag ang lalaki ay passionate sa ginagawa niya, nagiging masaya siya sa sarili niyang mundo. At yun ang gusto ng babae. Gusto ng babae ang lalaking masaya kahit wala siya. Dahil mas totoo ang pagmamahal kapag hindi ito galing sa pagkukulang o kakulangan, kundi sa kabuuan. Kaya kung gusto mong ma-attract ang tamang babae, itigil mo ang pagiging available lagi.
Gawin mong priority ang sarili mong growth at malalaman mong ang babae kusa na lang dumarating kapag ikaw ay fully focused sa purpose mo. Trait 4. Hindi takot mawalan. Ang lalaking may walang pake. 5 ay hindi natatakot. Mawala ang isang babae at dito siya nagiging mas desirable. Kasi karamihan ng lalaki, once na makahanap ng babaeng gusto nila, ginagawa nila ang lahat para hindi ito mawala. Nadidevelop tuloy ang neediness, insecurity, at emotional dependency. Pero ang lalaking grounded sa sarili niya, naiintindihan na ang pagkawala ng isang tao ay bahagi lang ng buhay. Hindi niya kinokontrol ang babae. Hindi siya nagmamakaawa at hindi siya gumagawa ng mga bagay out of fear of losing her. Ang ganyang mindset ay nagpapakita ng emotional strength. Hindi siya toxic. Hindi siya nagagalit kapag hindi nag-reply agad. Hindi siya gumagawa ng drama kapag may ibang priorities ang babae. Bakit? Kasi secure siya sa sarili niya. Alam niya ang halaga niya at alam niyang kung aalis man ang babae, hindi siya mabubuwag. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mas gusto siya ng babae dahil hindi siya emotionally manipulative. Hindi niya ginagamit ang guilt, tampo o silent treatment. Kaya nagiging safe space siya. At ironically, ang taong hindi takot mawala ang isang tao ay mas pinipili ng taong iyon. Kasi wala siyang pressure. Wala siyang bigat, wala siyang drama. Trait 5. Hindi madaling maapektuhan ng opinyon ng iba. Isa sa pinakabigat na trait ng mga lalaking may stoic mindset ay ito. Hindi sila nabubuhay para lang ma-please ang iba. Hindi ibig sabihin suplado o bastos, pero hindi rin sila puppet ng opinyon ng ibang tao. Alam nila kung sino sila at hindi nila kailangang baguhin ang sarili nila para lang ma-approve ng kahit sino, kahit babae pa. Ang ganitong lalaki ay may sariling paninindigan. Hindi mo siya madadala sa peer pressure. Hindi siya mabilis mapahiya kasi hindi siya nabubuhay sa validation. Kaya niyang tumawa sa sarili niya. Kaya niyang tumanggi sa mga bagay na hindi aligned sa values niya at hindi siya nagpapanggap para lang magmukhang cool. Sa mata ng babae, ang ganitong ugali ay sobrang attractive kasi karamihan ng tao ay takot ma-reject o matawag na weird kaya lahat na lang sinasakyan. Pero ang taong may conviction, kahit hindi siya loud, may presence. Kasi bihira siya at kung hindi siya naapektuhan sa outside noise, ibig sabihin buo siya sa loob. Isipin mo, mas gugustuhin mo bang makasama ang taong laging aligaga sa sasabihin ng iba? O yung taong secure sa sarili niya, tahimik, pero alam mo kung ano ang gusto niya at paninindigan niya? The second one always wins. Trait 6. Marunong mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng lalaking mabait ay actually healthy. May mga lalaking sobrang accommodating, sobrang giving, hanggang sa nakakalimutan na nila ang sarili nila. Pero ang lalaki na may walang paki-aura, marunong maglagay ng hangganan, alam niya kung kailan yes at kailan no. Ang boundaries ay hindi pagiging masama. Ito mambumain pagrespeto sa sarili. Kapag marunong kang mag-set ng boundaries, ipinapakita mo na hindi lahat ng bagay ay okay lang sa'yo. May standards ka, may limitasyon ka, at hindi mo hinahayaan kahit sino na abusuhin ang oras, lakas o emosyon mo. Ang babae ay mas na-attract sa ganitong lalaki kasi may self-respect siya. Hindi siya pa-victim, hindi rin siya pushover. Kapag sinabi niyang hanggang dito lang, may bigat ang salita niya. Ibig sabihin, hindi siya madaling manipulahin at mas pinapahalagahan niya ang quality ng relasyon kaysa sa pagsuporta sa toxicity. Ito rin ang klase ng lalaking kaya kang protektahan kasi kaya niyang protektahan ang sarili niya. Hindi siya martyr, hindi siya people pleaser. At dahil may respeto siya sa sarili niya, mas nakakapagbigay siya ng genuine love. Trait 7. Hindi nagsiselos ng walang dahilan. Jealousy is normal, pero ang over-jealousy ay red flag. Ang lalaking walang pake ay hindi agad nagre-react sa maliliit na bagay. Hindi siya yung tipong nagagalit kapag may nag-react sa selfie mo o nagtatanong ng sino yan. Tuwing may lalaking binanggit mo, hindi dahil hindi siya nagmamahal, kundi dahil may tiwala siya sa sarili niya. Alam niyang kung totoo ang babae, walang dahilan para kabahan. At kung hindi man totoo, hindi niya pipilitin kasi hindi siya insecure, hindi siya dependent sa relasyon para makaramdam ng worth. Ito ang lalaking hindi mo kailangang i-explainan ng bawat galaw. Hindi siya paranoid. Hindi siya detective na laging nag-iimbestiga. Kaya mo siyang samahan ng payapa, walang bigat.
Walang takot. Ang ganitong lalaki ay nagpapakita ng emotional maturity. Alam niyang hindi niya kontrolado ang ibang tao, pero kontrolado niya ang reaksyon niya. Kaya kahit may hindi klaro, marunong siyang magtanong sa tamang paraan, hindi bigla ang akusasyon. Kaya kung gusto mong mas maging appealing, alagaan ang tiwala mo sa sarili. Dahil ang lalaki na secure, hindi madaling panghinaan ng loob. At yun ang lalaking mas gusto ng babae yung hindi kailangan laging hawakan o bantayan. Trait hote, tahimik pero may lalim. Hindi lahat ng babaeng gusto ay maingay, palabiro o alpha type. Sa katunayan, maraming babae ang mas na-attract sa lalaking tahimik pero may lalim. Yung tipong hindi siya ang laging bida sa kwentuhan, pero kapag nagsalita, may bigat, may sense, may laman. Ang lalaking ganito ay parang libro na gusto mong basahin pa. Hindi siya predictable, hindi siya oversharer, at dahil hindi siya expressive sa lahat ng bagay, mas nakakakuryosyo siya. May mystery, may intrigue, at ang mystery, gaya ng nasabi natin kanina, ay napakalakas na forma ng attraction. Ito rin ang lalaki na hindi madaling mabasa. Hindi mo alam kung ano ang nasa isip niya, pero ramdam mong may pinagdaanan, may natutunan, at may sariling paninindigan. Ang presence niya ay hindi galing sa ingay kundi sa composure. Ang lalim ay hindi ibig sabihin sobrang seryoso. Ibig sabihin lang nito, may direction ang iniisip niya. May meaning ang mga ginagawa niya, at ang ganitong lalim ay nakaka-hook emotionally. Sa isang mundo na puro pabibo at pa-cute, stand out ang lalaking tahimik, pero totoo. Trait 9, may disiplina at paninindigan. Disiplina. Ito ang isa sa pinaka-underrated traits ng lalaki, pero sobrang laking bagay sa mata ng babae. Kasi ang taong may disiplina ay hindi sunod-sunod lang sa hilig o bugso ng damdamin. Marunong siyang maghintay. Marunong siyang magpigil, marunong siyang tumanggi kahit gusto niya, kung alam niyang hindi ito makakabuti. Hindi ito pagiging boring, ito ay pagiging leader ng sarili mong buhay. At ang lalaking may disiplina ay may paninindigan. Hindi niya sinasabi lang ang gusto kong magbago o gusto kong ma-achieve to. Ginagawa niya, pinaninindigan niya, at araw-araw kahit maliit na bagay, pinipili niyang i-improve ang sarili niya. Ang ganitong klase ng lalaki ay hindi dependent sa motivation. May routine siya, may standard siya para sa sarili niya. At ang mga babae gustong-gusto ito, hindi dahil gusto nilang sumakay sa success mo, kundi dahil nararamdaman nilang safe sila sa taong may direction. Kaya kung gusto mong maging mas attractive, disiplinahin mo ang sarili mo sa maliliit na bagay, simula sa oras ng gising mo, sa pagkain mo, sa diskarte mo, sa pera, dahil ang disiplina sa loob ay nagmamanifest sa outside world at yun ang tunay na forma. Trait 10, hindi ginagawang sentro ng buhay ang relasyon, ito na marahil ang pinaka-controversial sa lahat. Hindi ginagawang sentro ng buhay ang babae o relasyon. Karamihan ng lalaking nagkaka-girlfriend, nawawala sa sarili. Parang lahat ng oras, effort at pangarap, para na lang sa relasyon. Pero ang lalaking walang pake. Hindi ganyan. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya nagmamahal. Hindi rin ito pagiging selfish. Ang totoo, mas totoo nga ang pagmamahal niya. Kasi kahit mahal niya ang babae, hindi niya binabali ang sarili niyang pangarap, pagkatao o prinsipyo para lang mapasaya ito. Sa mata ng babae, mas gugustuhin nila ang lalaking may sariling buhay. Kasi ang taong may sariling mundo ay hindi nakakabigat, hindi demanding, hindi laging naghahanap ng assurance, at mas nagkakaroon ng respeto sa iyo. Ang babae kapag alam niyang may sarili kang identity kahit nasa relasyon ka. Isipin mo, ang lalaki na todo buhos ng lahat sa relasyon ay mabilis maubos. Pero ang lalaking may balance na nagmamahal, pero hindi nawawala sa sarili, ay mas nagtatagal. Kasi hindi niya dinadala ang babae bilang need, kundi bilang choice. Kung napansin mo, ang 10 traits na to ay hindi tungkol sa pagiging bastos, cold o walang respeto. Ang walang pake na sinasabi natin ay ang lalaking may stoic mindset, kalmado, grounded, may direction at hindi reactive. At sa panahong puno ng emosyon, drama at ingay, sila ang nagiging rare breed. Kung gusto mong maging isa sa mga yon, hindi mo kailangan magpanggap. Simulan mo sa pag-aalaga sa sarili mong pag-iisip, katawan at disiplina. Hindi mo kailangang maghabol. Ang tamang babae ay naa-attract sa lalaking buo, hindi sa lalaking palaging available,
Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content tungkol sa Stoicism, Psychology at Female Nature, I like ang video at I subscribe channel na ito. Gawin nating community ang mga lalaking hindi lang nag-i-improve para maging gwapo sa labas, kundi para maging solid sa loob. Like, share at i-comment ang pinaka-nakarelate kang trait. At tandaan, pagbuo ka sa sarili mo, hindi mo kailangan habulin ng respeto, kusang dumarating yan.